Samantala, ngayong araw ipinagpatuloy ng House Justice Committee ang deliberasyon sa impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Dito nila tinalakay ang nilalaman ng consolidated answer ni Duterte patungkol sa mga reklamo at ikinadismaya ang kawalan daw ng direktang sagot o depensa mula sa kampo nito. Sa parehong pulong, tinukoy ng komite ang pagsisimula ng hearings sa susunod na linggo. Balikan ng mga naging kaganapan sa nasabing deliberasyon sa report na ito. Sa susunod na linggo, bubuksan na ng House Committee on Justice ang hearing proper o ika-4 na stage ng proceedings para sa impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Sa pagpapatuloy ng deliberasyon ng komite, tinalakay ngayong Miyerkules, March 18, kung mayroong sufficient grounds ang kabuuan ng ikatlo at ika-4 na impeachment complaints laban kay Duterte. Ito ang sumunod na hakbang pagkatapos ng determinasyon ng sufficiency in form and in substance ng mga nasabing reklamo kung saan tanging 2 na lamang sa 4 na initial na impeachment complaints ang nakalusot sa komite. Ang determination of sufficiency of grounds ay ang proseso ng pagbusisi ng komite sa responsive pleadings o ang sagot ni Duterte sa mga paratang. We reiterate that we are not here to decide guilt or innocence. Hindi po ito paglilitis. Hindi pa. We are here for one question. Isang tanong lang. May sapat bang batayan para ituloy ang proseso ng impeachment? Kung mabigat ang paratang, dapat matibay ang paliwanag. So we focus, esteemed colleagues, on the answer, on its clarity, on its sufficiency. At higit sa lahat, kung ito ba ay diretsyong sumagot sa mga paratang, not evasion, not generalities, kundi malinaw at direktang pagsagot sa bawat aligasyon. Itong Lunes, nagsumite ang kampo ni Duterte ng consolidated verified answer ad cautelam with caution reply para sa mga aligasyong nakasaad sa mga reklamo. Sa kanyang answer ad cautelam, hindi direktang sinagot ni Duterte ang mga aligasyon. Sa halip, iginiit na ang mga reklamo ay walang ultimate facts, labag sa due process at na may double standards ang komite sa naging pagtalakay sa impeachment complaints versus Duterte at versus Pangulong Marcos. Sa parehong reply, iniapila ni Duterte ang pagbabasura sa mga nasabing impeachment complaints. Habang ang mga complainants naman ay nag-waive ng kanilang karapatang sagutin ang mga nasabing reply kung kaya't doon na rin natapos ang responsive pleadings. Ayon sa kampo ng mga complainants, dahil hindi naman nasagot ni Duterte ang mga aligasyon, wala silang punto na kailangan pang sagutin. Dismayado rin ang ilang miyembro ng komite sa naging ad cautelam reply ng kampo ni Duterte na tila pinalagpasan nila ang pagkakataon upang depensahan at pabulaanan ang mga paratang laban sa kanya. Therefore, I'm surprised that in this particular case, there is no discussion per ground, and therefore would not give us the real answer of the respondent to the 6 and 5 grounds. 6 in the third complaint, 5 in the fourth complaint. That there is an answer, but precisely it does not have the facts that could constitute the real answer, so a hearing would be required on this particular matter. Dinipensahan din ng mga mambabatas ang mga akusasyon ni Duterte at nanindigang nasunod ang due process sa gitna ng gumugulong na impeachment proceedings. Naniniwala rin silang may sapat na batayan o sufficient in grounds ang mga reklamo para ipagpatuloy ng komite ang impeachment proceedings. Sa pamamagitan ng isang mosyon, idineklara ng komite na sufficient in grounds ang 2 impeachment complaints at itinatakda na rin ang pag-usad ng proceedings sa hearing proper. Dapat po mabilis ang isang impeachment process. Kasi kung walang kasalanan si Vice President Sara Duterte, dapat ma-dismiss na ito at hindi na siya maaabala at makabalik na tayo sa ating trabaho. At dapat mapabilis din dahil kung may kasalanan ang isang respondent, ay dapat mapatrial na ito para madesisyonan ng Senado kung manatili man siya o matanggal sa pwesto. Alinsunod sa pag-aproba sa mosyon ng walang oposisyon, itinatakda ang schedule para sa House impeachment hearings sa March 25, April 14, 22 at 29, kasabay ng pag-adopt sa resolusyong gugugulin din ng komite ang recess sa pagtalakay sa impeachment proceedings. Dito maaaring mag-participate ang complainants, respondent at ipresenta ang mga ebidensyang kaugnay ng mga reklamo. Para sa EuroTV News, Mia Layagin, sumasaludo sa bawat Pilipino.